Hello po, good morning po. I'm late the hours. Morning, our topic for today is the seek of God to perform everlasting life. Our topic for today. Our topic for today, the destiny, the seek of God to perform is the everlasting life. And not to perform no everlasting life, about not to seek of God, not to perform to God. No everlasting life. To seek God and perform to the God's will of God is the everlasting life. Our topic for today. Good morning po. Ayan po yung ating paksa, yung ang umahanap sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban, may buhay na walang hanggan. At ang hindi humahanap sa Diyos at hindi gumagawa ng kanyang kalooban ay sa walang hanggang kaparusahan. Yun po yung ating paksa, ating topic. Kasi importante po yung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ganun po. Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun po yung ating paksa. Kailangan po nag-aaral tayo sa Diyos at humahanap tayo sa Diyos. Yun po yung gusto ng Diyos. Nag-aaral tayo sa Kanya, tapos ang magkakaroon po kasi ng buhay na walang hanggan yung nag-aaral sa Kanya, tapos gumagawa ng Kanyang kalooban, tumutupad hanggang sa end of the life about the person. Yun po yung merong everlasting life, the person, yung nagtitiis, yung patient about the end of the life, about the person. Siya po yung merong everlasting life. Kasi ang gusto po ng Diyos, nag-aaral tayo sa Kanya, naglilingkod tayo sa Kanya, tapos tinutupad natin yung Kanyang kalooban, yung utos. Ganun po. Yun po yung gusto ng Diyos, yung tinutupad natin yung Kanyang kalooban, nag-aaral tayo sa Kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kailan nag-aaral tayo sa Kanya, naglilingkod tayo sa Kanya, tapos susundin natin yung kalooban niya. Pero yung hindi po mahanap sa Diyos, tapos hindi sumusunod sa Kanyang kalooban, wala pong buhay na walang hanggan yun. Kasi para sa Diyos yung mga ganon na hindi humahanap sa Diyos, hindi nag-aaral ng Kanyang salita, para sa Diyos mga patay na po yun, sa mga walang kaparusahan na po yun, yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, hindi humahanap sa Diyos, ganoon po. Kasi need to have a person, have the Spirit, our Lord, to the person, to dwell the Spirit, our Lord Jesus Christ. Yun po. I changed the topic for today. I make today, the last time, topic is the dwell the Spirit of God. But now, I change the topic. At topic now, destiny, the seek of God to perform to God's will, everlasting life. Or not to perform, to seek, not to make to the God's will of God, no everlasting life. Our topic for today. Our topic for today. Ito pong sabi ng Diyos, kailangan
nag-aaral po tayo sa Kanya, tapos pag-aaral natin, o susundin natin yung kanyang mga inaral niya, yung kanyang mga utos. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa Mateo 11:28, Magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangabibig ng luba at kay aking pagpapahingin. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ayun, gusto ng Diyos, nag-aaral tayo sa Kanya. Sapagkat ako'y maamo at magpakumbang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. O yun po yung gusto ng Diyos, nag-aaral tayo sa Kanya, tapos pag natuto tayo ng aral niya, inaaral niya, susundin po natin. Gagawin natin yung Kanyang kalooban. Para po tayo ay maligtas, yun po yung gusto ng Diyos. Yung kaligtasan po, yung pag-aaral, maglilingkod sa Diyos, tapos susundin natin yung Kanyang mga utos, yung Kanyang kalooban, until the end of your life, o doon po tayo save about the salvation, ganun po. Hindi po yung sasampalataya ka lang tapos papasok ka ron sa church nila, ligtas ka na, mali pong aral yun. Until the end of the world to make perform the God's will of God, He is a everlasting life. Siya po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan, yung nag-aaral ng salita ng Diyos, tapos tinutupad, naglilingkod sa Diyos, o yun po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi po tumutupad, o hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, o wala pong everlasting life yung ganun. Kailangan nag-aaral po tayo, sumusunod sa Kanyang kalooban. O gaya ng sabi niya sa Mateo, di ba? Ito rin po sabi ng Panginoong Yesus dito sa Hebreo din. Kailan nag-aaral tayo sa Kanya? Sabi rin dito ng Diyos sa Hebreo, o kailan nag-aaral tayo sa Kanyang mga aral, tapos sinusunod natin yung Kanyang utos, yung Kanyang kalooban. Ito rin po sa Hebreo sa 10:23, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na lapit na ang mga araw. O yun naggusto ng Diyos, nag-aaral tayo sa Kanyang mga salita. Susundin natin yung Kanyang mga utos para po tayo ay maligtas. Yun po, lalakad tayo sa Kanyang mga daan. Para magkaroon po tayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi maraming tao, maraming church, o wala namang Espiritu ng Diyos, meron pong ganun tao. Wala pong kaligtasan doon, yung walang Espiritu ng Diyos. Kailangan na titiis tayo sa pagsunod sa Diyos, araw-araw po yun. Araw-araw po yun yung papasanin natin yung Kanyang pamatok, araw-araw po yun, para po tayo ay maligtas. Papasanin natin yung utos niya araw-araw. Yung Kanyang mga utos. Ginaganap natin until the end of life para po maligtas yung tao. Araw-araw po papasanin yung utos para po maligtas. Tapos hanggang sa pagtanda po natin, until the end of your life, yun po yung tunay na kaligtasan. Susundin po. Araw-araw pong papasanin yung utos. Gaya sabi rito ng Panginoong Yesus sa Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung sino man tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayun Araw-araw po yung susundin yung utos ng Diyos. Araw-araw po natin susundin, gaganapin, ganun. Halimbawa, bawal makiapid, mangalo niya, o ganun, bawal magnakaw, bawal
Lahat ng bawal, ganun po, susundin po para maligtas po tayo. Ganun po yung kaligtasan, hindi yung sasampalataya ka lang tapos papasok ka dun sa church na ligtas, mali pong aral yun. Ang kaligtasan po, pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos, gaganapin natin. Lalakad tayo sa mga aral ng Panginoon, sa mga utos niya. Dahil yung tao nilalang ng Diyos para sa mabuting gawa. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Gagawa po tayo ng mabuti, ganun. Sa kapwa, sa ating sa gawain ng Panginoon kasi yun po yung paglilingkod sa Diyos. Susundin natin yung kanyang mga utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan, lalakad tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang mga aral. Dito po sa Efeso 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inahanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. O yun, lalakad tayo sa mga utos ng Diyos. Araw-araw po nating papasanin yun. O matutulad tayo sa taong matalino. Kasi patay ang pananampalataya na walang kalakip na mga gawa. Sabi po ng banal na kasulatan, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Kasi mayroong mga tao, mga walang espiritu. Mayroong mga church, walang espiritu ng Diyos yan. Maraming ganyan pong tao. O wala silang espiritu ng Diyos. Kahit nagtitipon sila, no? O kahit na nag-aaral sila ng salita ng Diyos, wala silang espiritu. Hindi nila alam yung aral. Para matanim yung espiritu ng Diyos sa tao, kailangan susundin yung utos, ganon. Saka ako na po tuturo sa inyo yon kasi may mga taong walang espiritu na ayaw kumilala sa Diyos. Ayaw sumunod. Ganon po yung sabi ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus po ang nagbibigay ng espiritu para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan susunod sa mga aral ng Diyos, mga utos. Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, yung espiritu matanim sa puso. Lalakad tayo sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita, di ba sabi? O ito, basahin ko rin sa inyo rito sa Sa pag sinusunod mo yung utos, matutulad ka sa isang taong matalino, ganun po. Sabihin, matutulad ka sa taong matalino, maliligtas ka nun. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito sa Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito, pag sinusunod mo yung utos, matutulad ka sa isang taong matalino. O sabihin, ligtas ka po nun pag sinunod mo yung mga utos ng Diyos. Ito po sa Mateo 7:24. Kaya't ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito na ginaganap, matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumagpak ang ulan at bumaha, humipip ang mga hangin at tinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. O yun po yung taong matalino, matutulad ka sa isang taong matalino, pag sinusunod po yung utos ng Diyos, maliligtas po yung taong ganon, yung until the end of your life, hanggang sa pagtanda, o yun, ginaganap po yung kalooban ng Diyos, yung utos, maliligtas po. Ganon po yung kaligtasan. Hindi po yung papasok ka lang sa church, hindi yung sasampalataya ka lang, ligtas ka na, maling aral po yun. Kailangan, sinusunod po yung mga aral para yung Espiritu ng Diyos o tumaan sa tao. Kasi pagka hindi po sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po tatahan yung Espiritu ng Diyos sa kanya. Kasi may mga tao na
Na kahit na nag-aaral ng salita ng Diyos, walang espiritu ng Diyos. Ganun. Kahit na nagtitipon sila, wala pong espiritu ng Diyos yung ganun, kahit nagtitipon. May mga church na walang espiritu ng Diyos. May mga tao, wala espiritu ng Diyos. O wala, yung hindi po maliligtas yung ganun. Magkakaroon ka lang ng espiritu ng Diyos pagka yung sumusunod ka sa utos. Pagka yung sumusuway ka kahit isang salita, hindi po magkakaroon ng espiritu ng Diyos doon sa taong yon at saka sa church na yon. Ang may espiritu lang ng Diyos yung sumusunod na lubos sa kanyang mga aral. Siya yung para tumaan po yung espiritu ng Diyos sa tao. Ganun po. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Kasi pagka yung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po matatanim yung espiritu ng Diyos sa tao. Kasi may mga tao na walang espiritu ng Diyos. O may mga taong walang espiritu ng Diyos eh. Ganun po, meron siyang espiritu, yung sarili niya lang espiritu, pero espiritu ng Diyos wala. Ganun po, gaya ng kailangan sundin yung utos para matanim yung espiritu sa tao. Ganun. May mga tao kasi walang espiritu ng Diyos. May mga church walang espiritu ng Diyos. Ganun po. Kaya kailangan sumusunod sa utos. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito sa 1. Kailangan susundin po yung utos para maligtas po. Kakainin natin yung mga aral ng Panginoong Yesus. Yung mga sinasalita niya, susundin natin. Ito po sa 6:31. Sasampalataya ka sa Kanya para matanim yung salita ng Diyos sa iyo. Siya yung nagbibigay ng espiritu, yung Panginoong Yesus. Kasi may mga tao na wala pang mga espiritu, may mga church wala pang espiritu. Ito kasi sabi niya rito sa mga Hudyo, ayaw nila makinig sa Panginoong Yesus. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa 1:31. Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat. Tinapay na galing sa langit, ang sa kanya'y kanyang ipinakain. At sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos, siya ang bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. At sa kanya sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang dumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw hindi kailangan po may gawa. Kasi may mga tao na nung nangangaral siya, wala pang espiritu. Sabi, nangamatay, sabi niya sa mga Hudyo nun, di ba? O nagsikain ng mana sa ilang nangamatay. Kasi hindi nga yun yung pagkain yung kinakain nila eh. Yung kinakain natin yung mga aral ng Diyos, yung mga utos sinusunod, yun po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ng espiritu. Pag kinain mo, tataan yung espiritu ng Diyos sa'yo. Kasi may mga tao wala pang espiritu ng Diyos, may mga church walang espiritu ng Diyos. Walang buhay na walang hanggan doon, yung mga sa mga bulaan. Ganun po, kailangan susundin natin yung aral ng Diyos para matanim po yung espiritu ng Diyos. Tataan yung Panginoong Yesus sa atin, tataan siya sa atin, mananan yung espiritu niya. Pagka hindi po sumusunod, hindi po tataan yung espiritu ng Diyos doon.
Ito po sabi ng banal na kasulatan, kailangan kakainin natin yung mga aral niya, susundin. Dito po sa 1:54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ayun, tataan sa iyo yung Diyos pag kinain mo. Sabihin, pag sinunod mo yung mga aral niya, ganun. Kasi may mga tao walang espiritu, walang buhay na walang hanggan. Siya po yung nagbibigay ng espiritu, yung Panginoong Yesus. Ang kailangan susundin natin yung utos niya para kasi may mga tao walang espiritu ng Diyos. Walang mga patay pa, sabi ng banal na kasulatan. Merong espiritu yung tao, yung kanyang sarili lang niyang espiritu. Pero may mga tao, wala pang espiritu ng Diyos. Para magkaroon ka ng espiritu ng Diyos o sumunod ka sa kanyang utos, yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon, yung magtitiis ka, hanggang sa wakas, yung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Kasi yung maliligtas, yung sumusunod lang sa kalooban talaga ng Diyos, yung gumaganap ng kanyang mga utos. Sabi nga ng Diyos dito, yung magtitiis, hanggang sa wakas, yung maliligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Mateo 10:22, at kay kapopotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapat ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. O, yun po yung maliligtas, yung nagtitiis ng pagsunod hanggang sa wakas po ng buhay ng tao. Yun po yung maliligtas. Yung nakatupad ka na sa kalooban ng Diyos, hindi yung sasampalataya ka lang, papasok ka sa church, ligtas ka na, mali pong aral po yun. Yung maganap po yung kalooban ng Diyos hanggang sa until the end of your life, yun po yung maliligtas. Kasi yun ang requirements ng Diyos eh. Yun yung papasok sa kaharian ng langit, yung mga nakatupad sa utos ng kalooban niya, ng utos. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O, yun po yung requirements, yung papasok sa langit, yung mga nakatupad ng kalooban ng Diyos until the end your life in here in the world para po maligtas. Yun po yung requirements talaga para maligtas po yung tao. Yung nagtitiis ka hanggang sa wakas, gaya rin ang sabi niya rito sa kasi yun po yung talagang kaligtasan, yung makaganap ka sa kalooban ng Diyos, yung nagtitiis hanggang sa wakas. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito sa 1. Yun po yung maliligtas, yung mga sumusunod sa until the end of your life in the world o hanggang sa pagtanda, yun po yung maliligtas. Hindi yung sasampalataya ka lang, ligtas ka na. Yun talaga ang requirements na papasok sa kaharian ng langit, yung makatupad sa kalooban ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan din dito. Sa unang 1:2:17, at ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ayun, mananahan ka magpakailanman sa langit. Yung gumawa ng kalooban ng Diyos dito, sabi, datapat ang gumawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Mananatili kang buhay mo, yung maliligtas ka. Yung nagtatapat ka hanggang sa wakas ng buhay, yun po yung maliligtas. Yun po yung sabi ng Panginoong Yesus. Sabi rin, yung namumuhay ka sa kanyang mga aral,
o hindi ka makakakita ng kamatayan, sabi ng Panginoong Yesus po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Hindi mamamatay yung espiritu, yung kaluluwang espiritong binibigay ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito sa 1:8-51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makita magpakailanman ng kamatayan. O hindi mamamatay yung tumutupad ng utos ng Diyos, di ba? Yun po yung talagang requirements. Hindi sabihin, hindi mamamatay yung kaluluwa mo, hindi papasok sa ikalawang kamatayan. Bibigyan ka ng Panginoong Yesus ng Espiritu para mabuhay po yung kaluluwang pagkataong loob. Ganun po. Kailangan hanggang sa wakas. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan din dito. Hanggang sa wakas ng buhay na ibinigay ng tao, sumusunod yung tao sa utos ng Diyos, yun po yung maliligtas, yung sumusunod. Kasi may mga tao hindi sumusunod sa utos ng Diyos, may mga church hindi sumusunod sa utos ng Diyos, walang espiritu ng Diyos po yung gano'n, yung mga hindi po sumusunod sa utos ng Diyos. Para sa Diyos, mga patay po yun, sabi. This is our topic for in the morning, no? The destiny to seek to perform to make the wills of God is everlasting life. For not to seek and not to perform to the wills of God, no everlasting life the person. This is our topic for today. Ito kasi utos ng Diyos hanggang sa kamatayan, susunod ka sa utos ng Diyos. Yun po yung tunay na kaligtasan hanggang sa kamatayan ng laman. Tapos bibigyan niya ng espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Apokalipsis 2:10. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. O yung hanggang sa kamatayan ng laman, nagtapat ka sa Diyos, sumunod ka sa kalooban niya. Yun po yung tunay na kaligtasan, hindi po yung papasok ka sa church nila, sa kawan nila, o pasampalataya ka, ligtas ka na, maling aral po yun. Kailangan susunod po until the end of your life, ganun po, sa kalooban ng Diyos. Susunod para po maligtas. Magtitiis ka, ganun, hanggang sa wakas. Kasi nga, kung hindi ka magtitiis, o hindi ka maliligtas doon, kaya magtitiis. Ito sabi ng magtitiis ka ng pagsunod hanggang sa kunin ng Diyos yung buhay ng tao. Ganun po ito. Pagka kasi umurong, hindi niya kalulugdan ng kanyang kaluluwa. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kaya magtitiis until the end your life para maligtas po. Ito po sa Hebreo 10:36. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Yung talagang requirements going to the heaven, o you make the God's will of God, o not to backslide. Kailangan susunod ka sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at di magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hindi kalulugdan ng kaluluwa ng Diyos kung umurong ka, tumalikod ka. Gaya ni Haring Solomon, di ba? O hindi siya sumunod, o hindi siya naging karapat-dapat sa Diyos. O itinakwil siya ng Diyos, di ba? Ganun po kailangan susunod hanggang sa until the end of your life. Kasi nga si Haring Solomon hindi naligtas, di ba? Dahil sumuway siya sa utos ng Diyos.
Ganun po yung tunay na kaligtasan, yung susunod until the end of your life. Pagka hindi kasi sumunod, hindi po yun maliligtas. Kailangan po susunod sa utos ng Diyos hanggang magtitiis ka, hanggang sa wakas. Sabi nga, magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Ayun po. O, meron namang mga tao, no? Wala talagang buhay na walang hanggan. Kasi nga, wala silang espiritu ng Diyos. Ang topic natin, dalawa po ito yung sumusunod sa utos ng Diyos, saka yung hindi. May mga tao kasi na walang espiritu ng Diyos. Wala pong espiritu. Dalawa po itong ating paksa. Isang gumagawan, nag-aaral ng salita ng Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban. At saka yung hindi humahanap sa Diyos, hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Yun po yung ating paksa. Dalawa po ito eh. Ito naman po yung mga tao na walang espiritu ng Diyos. Bagamat may espiritu sila, yung sarili nilang espiritu yun. Hindi yung espiritu ng Diyos ang nasa kanila. Kasi para kasi magkaroon ng buhay ng walang hanggan yung tao, kailangan sumunod sa aral ng Panginoong Hesus kasi siya yung magbibigay ng espiritu para magkaroon ng buhay na walang hanggan. May mga tao kasi mga walang espiritu ng Diyos. Sarili nilang espiritu yun, yung hingi lang ng Diyos. Ganon. May mga tao kasi walang espiritu ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Pagka walang espiritu ng Diyos, o patay po yun, sabi ng Diyos, patay. Dalawa tong paksa natin, yung nag-aaral ng salita ng Diyos, tumutupad ng kalooban niya, at saka yung hindi nag-aaral, tapos hindi tumutupad ng kalooban ng Diyos. Dalawa po to. Ganun po. Ito sabi kasi yung may mga tao, at mga church, walang espiritu ng Diyos yun, yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ito naman po yung mga hindi sumusunod din sa utos ng Diyos o sa kapahamakan naman sila. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan dito. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang magawa ay patay. O patay yung walang espiritu ng Diyos eh. Meron siyang espiritu, no? Pero sarili niyang espiritu. Pero hindi yung espiritu ng Diyos. Yung katawan na patay, o di ba walang espiritu, patay yun. O tapos pero meron naman tao naman na nabubuhay, may sarili siyang espiritu, wala namang espiritu ng Diyos, patay po yun. Dalawa po kasi ibig sabihin nitong verse na to eh. Yung taong buhay pero walang espiritu ng Diyos, o para sa Diyos, patay po yun. Ganun po. Dalawa kasi ibig sabihin nito. Kasi ang espiritu niya lang yung sa kanyang sarili. Pagka kasi yung taong walang espiritu ng Diyos, o walang mga aral, patay po yun, yung mga hindi sumusunod. Ganun po. Ito, sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo muli. Sa Santiago 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. O, patay yung mga tao. Kasi may mga tao, may mga church na walang espiritu ng Diyos, mga patay po yun, ganun, mga patay. Kahit na nag-aaral ng salita ng Diyos, o mga para sa Diyos, patay po yung ganun. Yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kailangan susundin po yung utos ng Diyos para magkaroon ng espiritu ng Diyos. Para kasi sa Diyos yung mga para kasi sa Diyos yung hindi sumusunod sa Kanya, hindi humahanap. Para sa Diyos, mga patay na yon, yung nabubuhay sa kalayawan, hindi humahanap sa Diyos. Kasi mga alipin po yun ng mga kasalanan, yung mga ganun. Ito po sabi ng Panginoong Diyos dito sa yung sabi ng Panginoong Jesus dito. Ito po.
Sa may patay kasi yung mga tao na wala pang espiritu ng Diyos. Bagamat may espiritu siya, sarili niya lang espiritu yun. Pagka walang espiritu kasi ng Diyos yung tao, no, na nabubuhay, para sa Diyos patay yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa unang Timoteo 5:6, datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayuan, bagamat buhay ay patay. No? Yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, yung mga alipin ng kasalanan para sa Diyos, mga patay po yung ganun. May mga pastor kasi mga patay sila, ganun. Wala silang espiritu ng Diyos, yung mga namumuhay sa laman. Para sa Diyos patay yun. Sarili niya lang espiritu nandoon, sarili niya lang espiritu. Pero kasi yung binibigay ng Panginoong Hesus na espiritu, yun po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan sa tao. Kaya yung ayaw mag-aral ng salita ng Diyos, ayaw sumunod sa utos, para sa Diyos po yun, patay po yung ganon, mga patay na sila. Yung ayaw sumunod. Kasi meron ng espiritu ang Diyos, may espiritu ang ibinigay ang Diyos sa tao, pero hindi po yun makapagbibigay buhay na walang hanggan. Yung hiningahan lang siya, pero yung espiritong binibigay ng Panginoong Hesus, yun po yung mag-aaral ka niyan salita niya para magkaroon ka ng kanyang espiritu. O di ba sabi, may mga tao patay, walang espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Nilalangan ng Diyos yung tao, nabubuhay lang, pero sarili niyang espiritu lang yon, hindi yung espiritu lang ng hinga ng Diyos ang binigay doon, hindi yung everlasting life. Ito po sa Genesis 2:7. At tinilang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong, ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluwaluwang may buhay. Ayun, may buhay yung tao. May buhay siya, may sarili siyang espiritu. Pero hindi po yun ang espiritu na binibigay ng Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung binibigay pong espiritu ng Diyos, yung nanggaling po sa Panginoong Hesus. Kailangan mayroon pong utos niya para magkaroon po ng espiritu ng Diyos. Ganun po. Pagka kasi hindi sumusunod, may buhay na espiritu yung tao, no? Pero espiritu lang to ng buhay ng laman. Pero hindi yung espiritong magbubigay buhay na walang hanggan. Hindi po yun. Kaya ang tao, pagka yung walang espiritong binibigay ng Panginoong Jesus, yung para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan, patay po sa Diyos yun. Pagka hindi po aaral ang salita ng Diyos, hindi sumusunod. Para sa Diyos, patay po yung ganun. Gaya ng mga pastor, ganun po. Na mga bulaan, mga patay po yun. Ito po sabi, ito rin po, no? May espiritu nga ang tao, pero hindi po yun ang espiritong magbibigay buhay na walang hanggan. Kailangan bigyan siya ng espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi nga, ang katawan walang espiritu, di ba patay? Ito po sabi sa Job 27:3, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang espiritu ng Diyos ay nasa butas ng aking ilong. May binigay yan Diyos na espiritu sa tao na nabubuhay, pero hindi po yun ang for everlasting life. Ang binibigay ng Panginoong Hesus na espiritu, yung kanyang espiritong sarili para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi yung walang espiritu ng Diyos, hindi sumusunod sa utos, para sa Diyos, patay po yun. Hindi yung mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Para sa kanya, patay yun. Di ba? Sabi rito, basahin ko sa inyong muli, dito sa Santiago 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Walang gawa, sabihin, walang pag-aaral, walang pagsunod sa utos ng Diyos, patay yon, yung mga ayaw mag-aral ng salita ng Diyos, yung nabubuhay lang sa kalayawan,
Para sa Diyos, patay po yun kasi mga alipin sa liyan ng kasalanan. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan, sumunod po sa utos ng Diyos, bibigyan niya ng Espiritu. Kasi may mga pastor, may mga tao patay. Walang mga espiritu ng Diyos, ganun po, mga walang espiritu ng Diyos. Ito sabi ng, may mga tao, mga patay, walang espiritu ng Diyos. Yun po yung ayaw sumunod sa mga aral ng Diyos na ayaw makinig, o walang espiritu ng Diyos yan. Yung mga ayaw makinig ay sumunod. Gaya rito sabi ng Panginoong Jesus dito sa mga walang espiritu mga patay Ito sabi rin, ito, yung mga bulang mangangaral, walang espiritu ng Diyos yun. Walang espiritu ng Diyos. Para sa Diyos, mga patay po yun. Ito ang sabi sa unang Pedro. Dito po sa ikalawang Pedro 2, ito, mga walang espiritu ng Diyos, patay po yun. Ito po sa sa ikalawang Pedro 2:1 hanggang tapos 17 hanggang 17 na lang kasi mahaba. Mga bulaang mangangaral po to, walang espiritu ng Diyos, mga para sa Diyos, mga patay po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, gaya naman sa inyo, magkakaroon ng bulaang guro. Magpapasok ng lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itinatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Nagtataglay ng kanilang sariling madaling pagkapahamak. Ang mga ito'y bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos na sa kanila itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Mga to, nangangaral sila ng salita ng Diyos pero wala silang espiritu ng Diyos. Pero mga para sa Diyos, mga patay po yun. Ito, ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, nasa kanila itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Nakalaan sila sa pusikit na kadiliman. Mga pastor to, mga walang espiritu. Yung mga church dyan na kumakaila sa Panginoong Yesus, o mga walang espiritu ng Diyos, para sa Diyos yun, mga patay po yung ganun. Mga bulaan mangangaral po yun, ganun. Mga wala silang espiritu ng Diyos. Yung mga bulang mangangaral. Gaya rin sabi rin dito sa gaya rin sabi rito ng banal na kasulatan dito po sa Judas. May mga tao kasi pag walang espiritu ng Diyos, patay po yun. Ganun po. Kasi alipin sila ng kasalanan. Yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Judas 4:12, 13, 19. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa 4 ni Judas. Sa 1 ng Judas 4:12, 13, 9. Ito po. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinaga ng una pa sa katulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Yesu Kristo, yung kumakaila sa Panginoon, na siya ay Diyos, mga walang espiritu ng Diyos yun, mga patay. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging sa pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na nagpapasabsab sa kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig, wala silang aral ng Diyos, wala silang espiritu, na tinatangay ng hangin, mga punong kahoy na tag-ginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot, pati ugat, mga patay na, di ba sabi ng Diyos dito,
Mga bangis na alon na dagat na pinabubula ang kanilang sariling kaiyan. Mga bituing gala na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. Ang mga ito'y nagsisigawa ng paghiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu o mga walang taglay na espiritu. May mga pastor kasi, no, may mga church na walang espiritu ng Diyos, may mga taong walang espiritu ng Diyos, may mga church na walang espiritu ng Diyos. O yun po yung mga bulaan, yung mga kumakaila sa Panginoong Yesus. Mga walang espiritu ng Diyos po yung gano'n, yung sinasabi ron, ang taong di ba, ay patay, walang espiritu ng Diyos, patay. Dalawa po kasi ibig sabihin itong sa Santiago, pagka wala kang espiritu ng Diyos, para sa Diyos, patay po yun. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Santiago. Sabi, pagka wala kang aral na salita ng Diyos, o wala kang espiritu ng Diyos, para sa Kanya, patay na yun. Bunot pati mga ugat, yung mga pastor na nagtuturo na hindi sumusunod. O may mga tao kasi walang espiritu ng Diyos. O may mga pastor, may mga church na walang espiritu ng Diyos. O ganun po, para sa Diyos patay po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito. Muli sa Santiago 2:26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ayun, yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, mga pastor, mga tao, walang espiritu ng Diyos, mga para sa Diyos, patay po yung ganun tao, ganun po. Para sa Diyos, patay po yung ganun. Yung mga lumalakad sa laman, mga nag-aaral din ng salita ng Diyos yan, pero wala silang espiritu ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Mga nag-aaral din sila ng salita ng Diyos, no? Pero wala silang espiritu ng Diyos. Kasi nga, may mga church kasi na walang espiritu ng Diyos. Kaya ingat po kayo, may mga pastor, may mga taong walang espiritu ng Diyos. Para sa Diyos, mga patay po yun. Yung ayaw sumunod, ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Nag-aaral din to ng salita ng Diyos, no? Pero wala silang espiritu ng Diyos. Mga church din to mga church din. Pero wala yung espiritu ng Diyos dun sa kanila. Para sa Diyos, patay po yung ganun, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi sa Ikalawang Timoteo 3:1-7. Tatapat alamin mo ito na mga sa huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kalang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga ibigin sa mabuti, mga lilo, mga tigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, may anyo, nag-aaral din sila ng salita ng Diyos pero walang espiritu ng Diyos doon. Para sa Diyos, mga patay yun. Na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat ang mga ito ang nanggagapang sa mga bahay at binibihag ang mga babaeng haling na lipos ng kasalanan. Hinihila ng mga iba't ibang pita na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Nag-aaral dito ng salita ng Diyos, no? Pero mga wala espiritu ng Diyos yun. Mag-ingat po kayo kasi maraming bulaan ng propeta. Para sa Diyos kasi may mga taong pag wala kanyang espiritu, para sa Diyos patay po yung ganun, patay. Yung ayaw pong sumunod sa utos ng Diyos yun, yung sila yung nasusunod, hindi yung Panginoong Diyos. Yung walang espiritu ng Diyos dyan. Lalo na ang Jesus mo tao, wala pong espiritu ng Diyos dun. May mga church na walang espiritu ng Diyos. Merong mga tao walang espiritu ng Diyos. Ganun po.
Para sa Diyos, patay na yun, di ba? Sabi niya sa sabi sa Judas. O, mga patay po yung ganun. Yung mga nakaayon sa laman, mga patay po yun, sabi ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. May mga tao, may espiritu, sarili niya lang espiritu yun, pero wala yung espiritu ng Diyos yun. Para sa Diyos, yun ay mga taong patay. Mga taong patay po yun. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan, mga patay yun yung mga walang espiritu ng Diyos, yung mga ayaw humanap sa Kanya, ayaw mag-aral ng salita ng Diyos, ayaw sumunod sa utos ng Diyos, o may nag-aaral naman, di rin sumusunod sa utos ng Diyos, o walang espiritu ng Diyos yun. Para sa Diyos, patay po yung ganon. Ito rin sabi sa sa unang Pedro 4:6. Sapagkat dahil dito, ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo. Pinangaral din sa mga patay yung mga ebanghelyo Sabihin yung mga taong walang espiritu ng Diyos yun, mga patay yun. Upang sila ayon sa tao sa laman, ay mga hatulan. O yun, yung manakaayon sa laman, walang espiritu ng Diyos yun. Para sa Diyos, mga patay po yung mga katawang walang espiritu niya. Sabi sa Santiago, di ba? 2:26. Ito, basahin ko sa inyong muli, Ito yung mga taong mga patay, bagamat buhay ay patay. May mga tao kasi may sarili nilang espiritu yun, pero yung espiritu ng Diyos wala sa kanila. Para sa Diyos, patay po yun. Mga church po to, at saka mga tao, para sa Diyos, patay ito. Kasi hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Ito po sa unang Pedro, basahin ko sa inyong muli. 4:6. Sapagkat dahil dito, ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo. Upang sila ay ayon sa mga tao sa laman, ay mga hatulan. O yung pala yung mga patay, yung mga nakaayon sa laman, hindi sumusunod sa aral ng Espiritu. Yun po yung mga patay, yung kahit mga church yan, mga taong nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi naman sumusunod. O mga patay po yun, kasi hindi sila humahanap sa Diyos, o hindi sila nag-aaral, hindi nila sinusunod yung utos ng Diyos. O para sa Diyos kasi ganun, may mga tao mga nabubuhay, pero patay sa Kanya yun, yung mga walang Kanyang espiritu. Kasi nga, mga alipin sila ng kasalanan, laya sila sa aral, nakalaya. Sila yung nasusunod sa church, tapos hindi nasusunod yung Diyos. Ang naghahari sa kanila, yung mga espiritu ng kapangyarihan ng hangin. Ito sabi ng banal na kasulatan, mga patay po kasi yun yung ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Bagamat buhay, patay. O, di ba may mga church na nag-aaral, wala espiritu ng Diyos, mga pastor, wala espiritu ng Diyos. Yun yung mga ayaw sumunod sa utos ng Diyos. May mga church kasi, at saka tao, walang espiritu ng Diyos. Para magkaroon ka kasi ng espiritu ng Diyos, sumunod ka sa kanyang utos, siya yung masusunod sa iyo, hindi ikaw, hindi yung pastor mo. Ito, mga patay na yon, yung mga ayaw humanap sa Diyos, yung mga laya sa katwiran, at saka ayaw, hindi tumatalima sa aral, laging nag-aaral din ng salita ng Diyos, hindi naman sila tumatalima, kaya hindi sila pinana ng espiritu ng Diyos. Ito po sa Roma, yung mga taong patay na ayaw humanap sa Diyos, kailangan humanap sa Diyos para tapos sundin yung utos, magkaroon ng espiritu ng Panginoong Hesus, para magkaroon ng everlasting life. Ito po sa Roma 6:20. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kay laya tungkol sa katwiran. Nakalaya sila sa aral yung mga walang espiritu ng Diyos. Pastor to, pangapastor. Mga pastor din sila, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero nakalaya sila sa aral, nakalaya. Mga tao to, mga tao rin sila, tapos mga church din, pero laya sila sa aral ng Diyos, nakalaya.
hindi sila sumusunod. Ang nasusunod yung pastor nila, saka sila, o ganun, laya. Para sa Diyos, mga walang espiritu niya yun, patay yun, ganun, patay. Ang may espiritu kasi ng Diyos, kailangan sumunod tayo ng buong para magkaroon tayo espiritu ng Diyos, magkaroon tayo ng everlasting life. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Kailangan humanap sa Diyos, sumunod, magpaalipin sa Diyos. Ito po, basahin ko sa inyo muli, kasi para sa Diyos yung nabubuhay ka sa kalayawan, tapos ikaw ay nasusunod sa sarili mo, sa church mo, walang espiritu po kasi ng Diyos doon. Ito, basahin ko sa inyo muli. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kailaya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinubungan ninyo sa panahon niyon ng mga bagay na ngayon kinahiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. O, kamatayan yung laya ka sa aral ng Diyos, hindi ka sumusunod. Yung nasusunod, yung pastor mo, hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos. Para sa Diyos, patay yung mga ganun, yung mga walang. Diba may mga pastor na tinatangay ng hangin, na itinaan, nilaan sa pusikit na kadiliman. O, mga pastor din sila pero walang espiritu ng Diyos. Ganun po, may mga tao, may mga church na walang espiritu ng Diyos. Kaya ingat po kayo sa mga bulang mga ngaral. May mga tao, may mga pastor, may mga church na walang espiritu ng Diyos. Ganun po. Para sa Diyos, patay na yung mga ganon. O, basahin ko sa inyo para malaman nyo, may mga church, may mga tao, walang espiritu ng Diyos. Nagtuturo rin sila ng salita ng Diyos, no? Pero wala silang espiritu ng Diyos, oh. Diba? O, para sa Diyos, mga patay na yung mga ganon, eh. Ito sabi, basahin ko sa inyo muli rito. Dito sa Judas po. Sa Judas 4, 12, 13, 19. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinaga ng una pa sa katulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Yesu Kristo. Ayun, yung mga nagkakaila sa Panginoong Yesus na tao, delikado yon. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging, pag-iibigan, kung sila'y nakikipagpiging sa inyo. Mga pastor na walang takot, na nagpapasabsab sa kanyang sarili. Mga alapaap na walang tubig, o mga walang tubig, sabihin mga walang espiritu ng Diyos yun. Na tinatangay ng hangin, mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga. Na makalawang namatay, na binunot, pati ugat, mga bangis na alon na dagat, na pinabubula ang kanilang sariling kahiyan, mga bituing gala, na siyang pinaglaanan ng pusikik, ng kadiliman, magpakailanman. Ang mga ito'y nagsisigawan ng paghiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu, o walang taglay na espiritu, kahit mga pastor. May mga pastor, may mga church, may mga tao, walang espiritu ng Diyos yan. Kumbaga, yung sarili lang nilang espiritu nando doon. Wala yung espiritu ng Diyos doon. Wala pong salvation yun. Mga church, mga tao. O, yun po, yung our topic for today is done. Ganun po, ingat po kayo. May mga pastor kasi may mga tao, walang taglay na espiritu ng Diyos. Meron silang espiritu, yung kanilang sarili lang espiritu, hindi po yung espiritong binibigay ng ating Panginoong Yesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sarili nilang espiritu yon, sinasabi ng banal na kasulatan, ganun po. Kasi meron talagang may mga tao, sarili nilang espiritu yung nabubuhay, yung bagamat siya'y buhay, patay. Ito, mga sarili nilang espiritu yung nandoon sa kanila. Kaya mag-ingat po kayo sa mga bulang mga ngaral na ang kumakaila sa Panginoong Yesus. Mga walang taglay na espiritu ng Diyos yan. Laging nagsisipag-aral, nag-aaral pa yan sa salita ng Diyos. Pero wala silang taglay na espiritu ng Diyos.
Sarili nilang espiritu yung nasa kanila, hindi po yung espiritu ng Diyos na para magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan, no? Na sarili nilang espiritu yun. May mga tao, sarili nilang espiritu yung nasa kanila, hindi po espiritu ng Diyos. Ganun po. Ito sa, sa unang Korinto 2:11. Sapagkat sinong sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. O, sa kanya lang espiritu. May mga tao kasi may espiritu siya, no? Pero hindi sa kanyang espiritu 'yon. Wala yung espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya nga sabi nga ng Diyos, 'di ba? Ang walang espiritu ay patay. O katawang walang espiritu niya, patay po 'yun. Ganun po. God bless po. Our topic for today is done. Yun po, meron mga church kasi may mga tao walang espiritu ng Diyos. Mga patay po yun para sa Diyos. Para po kasi magkaroon tayo ng espiritu ng Diyos o magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sumunod tayo sa kanyang lahat ng utos. Ganun po yun. Wala tayong susuwayin na utos. Kailangan siya po yung naghahari po sa atin na susunod. God bless po. Good morning po. Our topic for today is done. God bless. Morning to everyone.